Sa video na to, dive tayo sa TikTok search ads, kung paano sila gumagana, bakit sila importante, at paano mo sila isa-set up para sa sarili mong store. What's going on everyone? Eric Hunter here. Sa channel na to, diretso tayo. Walang distractions para matulungan kang palaguin yung online business mo in a smarter way. By the end of this video, hindi mo lang basta malalaman kung paano mag-launch ng first TikTok search ads campaign mo, kundi matututo ka na rin mag-optimize para ma-reach mo yung tamang tao sa tamang oras. Yung mga high-intent buyers na tinatype na mismo yung gusto nila. So bakit nga ba mahalaga ang TikTok search ads? Ito na yung malaking shift. Hindi na lang pang-entertainment si TikTok ngayon. Discovery engine na rin siya. Ayon sa research, 57% ng users na gumagamit ng TikTok search function. At halos 1/4 sa kanila may sinesearch na within 30 seconds pa lang ng pagbukas ng app. Ibig sabihin, hindi lang sila basta nag-scroll, actively silang naghahanap ng product, solutions, at inspiration. Para sa e-commerce at dropshipping, sobrang gold nito. Kapag may nag-search ng best protein snack for weight loss or cheap phone tripod, hindi na sila nasa awareness phase. Decision-making stage na sila. At kapag lumabas ka sa eksaktong moment na yon, sobrang lakas nun. Yung mga brands na nagdadagdag ng search ads kasabay ng in-feed campaigns, may nakita pang hanggang 20% more conversions sa same or minsan mas mababang CPA. Bakit? Kasi nahuhuli mo yung intent na dati sana ay dumadaan lang. Isipin mo siya as ganito. Yung in-feed ads, parang billboards lang sa busy na kalsada. Kita ka ng lahat pero hindi lahat may balak bumili. Yung search ads, parang bigla kang lumabas sa mismong aisle ng store kung saan may taong nagko-compare na ng product na hinahanap niya. So, ano nga ba talaga ang TikTok search ads? Ang search ads campaign ay isang dedicated ad type sa TikTok Ads Manager. Iba siya sa dating search toggle na halo-halo yung placements. Dito, lalabas lang yung ads mo mismo sa TikTok search results page. Ganito siya gumagana. Yung user nasa For You page. Tapos, pupunta sa search bar. Magta-type siya ng keyword, kunwari, budget wireless headphones. Ipapakita ni TikTok yung halo ng organic videos at ads. Pwedeng lumabas yung ad mo sa top results. Sa side ng user, yung ad mo mukha at feels lang siyang normal na TikTok video. Nag-autoplay siya, pwedeng i-like, i-comment, i-share, at kung relevant, magkiklik talaga sila. Sa side mo naman, sobrang targeted siya kasi specific keywords yung tinatamaan mo. Ito yung mga formats na available. Pwede kang gumamit ng Spark ads para i-boost yung organic posts mo. Pwede ring regular video ads. Meron ding carousel image ads, which is medyo newer option. Sa objectives, supported dito yung traffic campaigns at web conversions na siyang madalas mong gagamitin kung e-commerce ka. So, ang bottom line, binibigyan ka ng TikTok search ads ng control kung kailan at saan ka lalabas. At tinatapat mismo yung store mo sa exact na hinahanap ng mga tao. Pag setup ng first search ads campaign mo. So tara, walk through natin step by step. Step 1, create your campaign. Mag-log in tayo sa TikTok Ads Manager tapos i-hit yung create campaign. From there, pili ka ng traffic or sales. Tapos, website conversions. Okay, so dito sa campaign creator, dito natin pwedeng piliin yung traffic. And if gusto mo, pwede kang bumaba dito sa search campaign. Or pwede ka rin bumaba sa sales. Tapos, piliin mo yung website. For this, punta tayo sa traffic. Tapos, piliin natin yung search campaign. So, go ahead, click continue. Again, i-make sure na search campaign yung napili mo kasi ito yung dedicated flow na pang search placement lang. Step 2. Set up your ad group. Bigyan mo siya ng simple name. Kunwari, Succulents Exact Freeze. Kung plants yung binabenta mo. Ganun. I-make sure na nakakonect yung TikTok pixel mo para matrack ng maayos yung conversions. Then, piliin mo kung purchase or lead depende sa funnel mo as your event. Step 3. Bidding and budget. Sabi ni TikTok, recommended na at least $20 to $30 per day per ad group para makakuha ng enough data. Set mo yung target CPA mo ng medyo mas mataas ng konti kaysa sa tunay mong goal para may space yung system na mag-learn. Kunwari, kung target mo ay $15 cost per purchase, set mo siya at $17. Tapos tandaan mo, 20:1 budget to bid ratio. So kung ang bid mo ay $2, aim ka ng at least $40 daily budget. Step 4, keywords. Ito na yung pinaka-heart ng search ads. So pupunta tayo sa keyword section. Type lang tayo ng seed keyword, kunwari plants, no pun intended. Ayan, magsasuggest na si TikTok ng related terms kasama yung monthly search volume. Mag-build kayo ng keyword groups, at least 20 per ad group. Tapos nakabundle sila by theme. Importante rin na maayos yung paggamit ng match types, yung exact match. Best siya for high-intent phrases like succulent care. Yung phrase match naman, kino-cover yung mas mahabang searches na kasama yung term mo. Yung broad match, ayan, pinakamalawak yung sakop pero minsan may papasok na irrelevant traffic. Gamitin mo lang to kung wide yung catalog mo. Pro tip, start muna sa exact at phrase para quality yung traffic. Tapos, pwede kang mag-add ng broader later pag gusto mo nang mag-scale. Here we go. So, under our optimization goal, pwedeng piliin kung click or landing page view. For now, iiwan ko lang siya sa click. So, ayan, punta tayo sa bidding. Again, optional lang tong part na to. Pero lalagay lang natin yung number na napag-usapan kanina. Yung $17 na honestly medyo mataas para dito. Tapos dito, pwede na tayong mag-add ng keywords manually. So, ito-type natin yung succulent na word na sinearch natin kanina as example. And again, dito natin pipiliin kung broad ba or anong match type. Pwedeng phrase, pwedeng exact. For this example, exact yung gagawin ko. And habang binabago natin yung mga to, makikita nyo rin kung paano siya nagbabago dito sa taas. So kunwari, dito sa broad,
nagbibigay siya ng around 62,000 monthly views, habang yung exact mga 1,000 lang. Ayan yung difference nila. So dito naman sa automated keywords, ibig sabihin nito, yung system na mismo yung nag-generate ng keywords after mo mag-add ng ads. This helps mag-expand ng high quality traffic para mas gumanda yung performance. For placements naman, automatic na siya sa TikTok search results kasi yun yung type ng campaign na pinili natin. Now dito sa advanced settings, pwedeng i-check or i-uncheck yung mga options na to depende sa gusto mo. Tapos wag mo rin kalimutan yung targeting options dito. Ayan, pwede mong piliin yung mga to para mas mag-fit sa audience at targeting needs mo. Pagbaba natin sa dulo, budgeting and schedule na. So again, around $20 to $30 daily yung recommended ni TikTok. And dun ko din usually sinisimulan. Step 5, add negatives. Once sumatakbo na yung campaign mo, i-check mo yung search terms report. Kung may makita kang irrelevant searches like pink shoes, black lang naman yung binibenta mo. I-add mo sila as negative keywords para di masayang yung budget mo. Step 6, creative. Yung ad creative mo dapat mag-match mismo sa search term. Kunwari, yung keyword mo is plants for beginners. Gumawa ka ng video na ang title is 3 easy plants for beginners. Mag-upload ka ng around 5 to 20 videos per ad group. Ayan, si TikTok algorithm na ang bahala na mag-test at mag-serve kung alin ang pinaka-best match. Keep your headline short at nakafocus sa keywords. Again, kunwari, best indoor plants for beginners. Succulent sale, 20% off. Mag-add ka ng CTA na swak sa intent. Shop now, order today, learn more. Step 7, preview and publish. Gamitin yung preview tool sa Ads Manager para makita kung paano lalabas yung ad mo sa search results. Ayusin mo lang kung may need i-tweak, tas hit publish na. So ayan, here we go. May ad name na tayo dito. Pwede nating i-add yung ad creative, images at videos, tas palitan natin yung call to action. Then pipiliin natin yung destination kung saan mapupunta yung mga tao. Dito may ipapaste yung landing page mo. And again, make sure na naka-install yung TikTok Pixel sa website mo para makuha yung best tracking data. Once ready ka na, click publish. All about crafting high-intent creatives. So, yung search ads, hindi siya tungkol sa flashy production. Relevance talaga yung pinaka-importante. Ito yung kung paano gumawa ng creatives na nagpa-perform. Match the query. Kunwari, may nag-search ng succulent watering tips. Ipakita mo yung 15-second demo kung paano mag-water ng succulents. Gamitin yung natural TikTok style. Vertical, quick cuts, captions, tapos may UGC vibe. I-front-load yung keyword, banggitin mo siya sa first 3 seconds, tapos lagyan ng text overlay. Batch content din. Mag-record ka ng isang araw na puro videos covering yung top 10 to 15 keywords mo. Tandaan, lalagyan man ni TikTok ng sponsored yung ad. Pag organic yung itsura at match yung intent, makikipag-engage pa rin yung users parang normal content lang. Gamit yung TikTok AI tools. So ayan, nag-add si TikTok ng features para mas smart yung search ads. Automated keyword expansion. After mo i-load yung manual list mo, hayaan mo si TikTok na mag-add ng related searches para lumawak yung reach. Smart thumbnails. Yung system mismo nagtetest ng thumbnails kung alin yung mas nakakakuha ng attention sa search. Smart multi-text ads naman. Pwede kang mag-upload ng hanggang 5 headlines. Kasi TikTok na yung bahalang mag-pair nun sa mga queries automatically. Nakatipid to ng oras, pero i-make sure mo na minomonitor mo pa rin yung result. Kasi minsan, pag di mo binabantayan, pwedeng magpasok ng irrelevant traffic yung automation. Optimization. Paano mo i-improve yung performance? So, yung search ads, hindi siya set and forget lang. Kailangan talaga minamanage siya. Ito yung simple weekly routine. I-check yung keyword spend. I-pause yung mga gumagastos pero walang conversions. Hanapin yung winners. Taasan yung bids ng mga high-performing keywords, expand lists, mag-add ng bagong suggestions at gamitin yung automated tool. Refresh creatives every 2 to 3 weeks. Mag-upload ng bagong videos na align sa top queries. Sa budget naman, dahan-dahan lang mag-scale. Taasan mo ng around 20 to 30% each time para di ma-reset yung learning phase. Pro tip, mag-start ka sa 2 to 3 ad group. Isa para sa exact keywords, isa sa phrase, tas isa para sa broader audience. I-compare mo yung results, tas i-double down mo kung alin yung gumagana. E-com and dropshipping playbook. Paano to i-apply sa e-commerce at dropshipping stores? Una, keyword groups by product type. Kunwari, fashion store ka. Isang group for summer dresses, isa para sa casual sneakers. Next, pain point keywords. Isipin mo kung paano mag-isip yung shopper. Kunwari, cheap laptop stand, best acne skincare. Gumamit din ng seasonal keywords, holiday gifts, back-to-school supplies, Valentine's Day gifts. Importante rin yung landing page alignment. Huwag mong ipadala yung clicks ng succulent care sa generic homepage mo. Dapat direkta sila sa plant care kit page. Creative templates. Pwedeng yung UGC review style. I tried the best plant for small apartments. Pwede ring tutorial style. How to water succulents without killing them. Or offer style. 20% off succulents this week only. Pag aligned yung keywords, creatives, at landing pages, ayan, mas mamaximize mo talaga yung ROI mo. Budgeting and testing strategy. Ito yung simple framework para sa ad spend mo. Ilagay mo yung 70 to 90% ng budget mo sa proven in-feed ads. Tapos yung remaining 10 to 25% gamitin mo sa search ads testing. If mas mura yung CPA na nakukuha mo sa search ads, dahan-dahan mong i-scale yung share nila sa budget. Tandaan, hindi lahat ng products gagana agad. Kailangan mo talagang i-test muna. Pag may search volume at malinaw yung intent, ayan, makikita mo rin yung results. Real-world case studies naman tayo.
Ito yung ilang examples na nagpapakita kung gaano ka-powerful yung search ads. Si Glossier, na-boost yung conversion rate efficiency nila ng 188% by targeting skincare searches. Si American Eagle, na-doble yung ROAS, tas nabawasan yung CPA ng 46%. Si Eventbrite naman, naka-experience ng 66% jump sa CTR at 33% lower CPAs dahil nag-target sila ng travel at event searches. Si Steve Madden, nabawasan yung CPA ng more than half habang nagtutulak pa rin ng additional ROAS. Hindi to magic tricks ha, simple lang. Nagpapakita ka lang mismo sa moment na naghahanap yung mga buyers. Common pitfalls and fixes. Low impressions, mag-add ka ng mas maraming keywords. Pwede ring iloosen yung match types or bahagyang taasan yung budget. Maraming clicks pero walang sales, i-check mo yung landing page match. Kunwari, yung query is plant for beginners. Dapat yung landing page mo, beginner-friendly plants talaga yung makikita. CPA masyadong mataas, bawasan yung wasteful keywords. Mag-add ng negatives, tas i-refresh yung creatives. Add fatigue, i-rotate mo yung creatives every few weeks para manatiling healthy yung CTR. Before ka sumabak sa pag-setup ng sarili mong campaigns, may isa ka pang dapat malaman. Si TikTok ngayon, may ongoing na generous promo para sa new advertisers. Tinatawag nila tong Spendex Get Wide Deal, kung saan bibigyan ka nila ng free ad credits para matest mo yung campaigns mo. So ito yung breakdown. Pag nag-spend ka ng $200, may $200 ka rin babalik na ad credits. Spend $500, get $500 back. Spend $1,500, may $1,000 kang babalik. Spend $6,000, get $4,000 back. Tapos pag nag-spend ka ng $10,000, yun na yung max, $6,000 ang babalik. Ang catch lang, kailangan mong i-hit yung spend within 30 days after mong mag-register ng account. At one time lang to per new advertiser. Pero kung seryoso ka talaga sa pag-run ng search ads at pag-scale ng e-commerce store mo, sobrang bihira ng ganitong chance. Literal na mamamatch ni TikTok yung part ng spend mo para mas mabilis kang lumaki. So kung nasa isip mo palang itry yung TikTok search ads, eto na siguro yung pinaka-best time para pumasok. I-take advantage mo yung credits, tas tignan mo kung anong klaseng results yung makukuha mo. Yung TikTok search ads, parang dinadala niya yung Google-style intent targeting sa mundo ng short-form video. Para sa e-commerce at dropshipping, chance to para ma-meet mo yung shoppers exactly sa moment na hinahanap nila yung binibenta mo. Simple lang yung formula. Mag-start ka sa 2 to 3 ad groups. Gumawa ng solid keywords lists, exact at phrase matches. Gumawa ng videos na tugmang-tugma sa queries, word for word. Tapos i-monitor, i-prune at i-scale dahan-dahan. Pag tama yung gawa, pwedeng magbigay yung TikTok search ads ng mas murang conversions, mas quality na leads at tuloy-tuloy na stream ng bagong customers. So kung puro in-feed ads pa lang yung tinatry mo, ngayon na yung time para i-test yung search. Magpakita ka when it matters most. Yung moment na literal na tinatanong na ni TikTok kung ano yung binibenta mo. So, kung gusto mong mag-start at makuha yung free ad credits, i-click mo lang yung link sa baba, nasa description yan. Affiliate link siya, meaning may maliit kaming commission pag ginamit mo yan. Pero walang extra cost sa'yo. Malaking tulong talaga yung commissions na yan para masuportahan yung channel at para tuloy-tuloy kaming makagawa ng free content na kagaya nito. So, kung gagamitin mo siya, thank you na agad. Sobra naming na-appreciate. And kung nakatulong sa'yo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para hindi mo mamiss ang mga susunod na videos. Dito sa channel, goal naming tulungan kang mag-succeed sa e-commerce sa pamamagitan ng tips, strategies, at insights para mapalugo yung online business mo. So yan, i-make sure na nakasubscribe ka. Other than that, thanks ulit sa panonood and takits tayo sa next video.